blessing sa akin. Una-una akong pinasasalamatan every morning na ako ay tumingin. At siyempre nakasama ko yung mga tao sa aking paligid na mahal ko sa buhay. At siyempre pinasasalamatan ko kay Lord yung araw-araw na blessing sila sa aming lahat. Siyempre kasama nila natin ko na lahat ay nasa ayos at maayos yung araw namin. At magpapasalamat ko ako Lord at tumuloy ang tipo. Yun nga po. Thank you po. Amen. Sabi ko sa inyo, pag nakalit na blessing na pwede natin makuha at nagdaman, it's about the thing that money can buy. Ano po ba? Ano po yun? Yan po yung health ng family natin, goodness ng family natin. Yan po yung mga katawag na joy in our heart. Ano po ba? Yung mapayapa yung ating puso. Maraming mga milyonaryo na hindi makatulog sa gabi na maayos. They need to sangkatempong bodyguard. Na delivery nila ang kanilang tulog. Ay po kasamantalang tayo ang anak ng Diyos na nakatulog na maayos. At the money is money. Amen po ba? Kaya ako sa kung ito tayo po ito diretso na. At naniniwala po ako na ito pag-aaralan po natin. Kumbaga, related po hanggang buhay. Ayan po ba? I made a sermon. Meron po akong ginawang teachings po for the whole month. Ayan po ba? Ang teachings na po na to ay related po sa pag-aaralan natin sa buong sakwad. Ayan po ba? Sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21, basa nga po, Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Galatia, kasunod po siya ng Corinto. 19 to 21, may ibasa nga po, ready? Ano nila? Yes. Hindi makakaila ang mga layan at kasiwaan ng sambal sa Diyosa, pagkukulang, pagkabuo sa isa, pag-aaway-aaway, pagkasinidot, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkabahagi, pagkaingit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Hindi ko kayong ginagalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah. May isang tatay po na meron po dalawang anak. At ang dalawang anak niya ay talagang nagmamakaawa sa kanya. Napayagan sila na manood ng isang movie na rated R. At nung nalaman ng tatay niya na ang papanoorin ng dalawang dalaga niya ay rated R, ayaw pumayag ngayon. Yung isa, naglupasay, at yung isa nag-voice up. Pag voice up ng isa, ang sabi ng isa, porket lang ba merong few bad words and few bad themes, hindi nyo na kami papayagan kasi rated R. Kaya makikita nyo na sa alien, may nagpapalingan na dyan, may nag-ahalin ka na dyan, may nagsasabi na nga na gato, ganyan. The same thing doon sa movie na papanoorin namin. Sabi ng isa, hindi tumutulong yung tatay. Nung kinagabihan, nagluto ng brownies yung tatay. At ito ang ararasin na ng dalawang anak niya galing sa Tamaragot. Sabi ng tatay niya, itong itong brownies ko, new recipe ko. New recipe ko. Hindi naman ng dalawang anak, agad sinugapan ng brownies, pinain, nasaratan na sabi niya, nasabi na nito, ang sabi ng iba, mas masarap daw ang brownies pag may konting pupo ng aso. Ngayon, nung galing niya itong isa, sabi ng isa, nagbibiro mo ka ba? At yung isa talaga naman nag-voice up na naman, sabi niya, ano na naman ang pumasok sa isip niya tatay at bakit lagyan ng pupo yung brownies na yan. At alam niya nag-stay ng tatay, ito ang straight station na doon sa kanyang mga anak. Sabi niya, ang konting pupo ng aso na nilagay sa brownies ay tunay na hindi siya tanggap-tanggap sa kanlasan.
Alam po ba? Sabi ng gano'n, sa inyong panlasa, pinaunawa sa kanila na ganun tinignan ng Diyos ang kasalanan. Alam po ba? Sa konting kasalanan, hindi ka tanggap-tanggap, sa panlasa at paningin ng Diyos, that's to man i-confess. Alam po ba? At naiintindihan ng anak niya nung pinamagdigang reason, hindi ka tanggap-tanggap sa kanila. The same thing is that. Itong binasa natin dito mga verse sa Bible, I personally call this those numerous na-mention dito is a signature seal for me. That was a signature seal. Bakit po? Yung kung kasalanan na yan ay talagang nakatatak na sa mga tao. Alam po ba? Nakatatak na yan sa mga tao. Hindi man lahat nasa inyo yan, pwede niyo sabihin hindi naman ako naglalasing eh. Pwede niyo sabihin na hindi naman ako immoral. Pwede niyo naman sabihin na hindi naman ako ganito. Pero hindi man nasa inyo lahat ng mga yan, pero merong isang bagay na nandyan sa inyo. At yan po ang tumatatak sa ating pagkatao. Amen po ba? And any amount of that in your heart is made distasteful to our Lord. Amen po ba? Kaya ang topic po natin sa umaga sa hapon ito is free yourself from impurity. Amen po ba? Free yourself from impurity. Tayo po ay lumaya sa lahat ng uri ng karumian at pagkakasala. Itong signature na to, para po walang silang iba sa damit, no? Paganda niya sa signature, ano ba mga signature ng mga damit natin? Bench, Levi, Marty, Bilbao, may mga gano'n, marami eh. At habang suot mo yan, ano pakiramdam mo? Ano pakiramdam mo? Pag naglalakad ka sa mall, kung suot mo ito ay signal chance ito. Wow! Mamahalin na mga habang naglalakad ka, ang sarap sa pakiramdam, di ba? Habang suot yung mga signature ng mga damit. At talaga pag lumakad ka, kala mo agila, no? Buwang-buka yung diktif, no? Naglalakad ka niya, kala mo siga, no? Sa may kanto, sa punto. Napakita mo lang na itong damit kung pag-ibig ko mahal. Signature to. The same thing about sin. Amen po ba? Itong kasalanan na po na ito, habang daladala po natin to sa ating buhay, sa ating pagkatao, wala po yung pinagsasabi pa, sinisinusot natin gamit. Amen po ba? Na mga kapatid, meron isang presidente ng isang bansa, ang napasakay sa isang prisoner bus. Alam niyo itong prison bus? At ngayon, itong presidente na pagsakay ng pa dito, pagsakay ng pa doon sa prison bus, may 4 na taong nakasakay doon. At naisipan niya po na magtanong. Sabi niya, ulang tinanong niya, ikaw, ano kasalanan mo? At ang sabi nung isa, ay ako po, na-framework lang po talaga ako, hindi ko talaga alam to. Planted po talaga itong ginawa nila sa akin. Kaya po, wala po talaga akong kasalanan. Kaya nagtanong mo nito presidente doon sa behind seat ng isa, at sabi niya, ano kasalanan mo? Ang kasalanan ko po, wala po talaga akong kasalanan. Na ano lang po ako, na pagpintangan lang po ako. Nagtanong mo nito presidente sa isa. Nagtanong mo isa, ay talaga po, ano lang po talaga ako, balitangan lang po ako, bigla lang po ako. Nakit, wala po ang kasalanan ko. Tapos yung pangapat na tinanong niya, o ba't tinanong ko, ano kasalanan mo? Dapat lang po ako. Sabi na po sila, hoy, ang galing nito dito. At yung may kasalanan itong mga to, walang mga kasalanan palayain ito dito. Pinalabas, pinapakita lang po doon sa illustration na yon, na maraming mga tao na hindi nila tanggap na sila pwede na nakakasalanan. And they tend to blame others. Pag pinakagawa ng kasalanan, wala po ito pinakaiba kay Eva at Adan. Sa Genesis chapter 1 hanggang doon and so forth. At sabi doon, nung nagkasala po si Adan nung tinanong ng Diyos. Nung tinanong ng Diyos si Adan, bakit mo ito kinain kung bunga ng karunungan at kaalaman? Sabi niya, ito kasi binigay mong babae. Kaya naman sabihin, Lord, ito, kumain ko sa natin ito eh. Binigay po kasi ito talaga sa ano. Kung sabihin niya daw, tama po ba? Binigay siya yung brain doon sa isa. And now, tinanong ng Diyos, yung babae.
Nasabi niya doon sa babae, anong ginawa mo, babae? No, pwede naman sabihin ni Eva, pero sabi niya, kasi yung ahas eh. Tandaan nyo, kayo gumawa niyan. No? Tandaan nyo, kayo gumawa niyan. Kaya, pasa-pasa, alam mo ito ganun ng tao. Pag nakakagawa ng kasalanan, sino sinisisi? Alam mo ba? Kung sino yung gustong pagbuntalan ng yung galit, yung kasalanan na gawa niya, para hindi lang sa kanyang Alam niyo po ba, pinapakita lang ng Diyos kung bakit na kinapunta si Aaron agad. Handa siya makapag-reconcile sa tao that time. They're giving to the chance to make a reconciliation with Him. Pero anong ginawa nila? Nagpasa-pasa sila ng susunod sa kanilang pagkakamali. Amen po ba? Now, maraming tao kasi na walang gusto kumamin pag sila po ay nagkakamali. Amen po ba? Minsan, umimuli ka na sa akto eh. Ay, hindi talaga eh. Hindi kasi yan, ganito yan. Talaga makakipagkatwiran ka pa, no? Ganun talaga minsan eh. Talagang hanggang kaya mo pang iwas ka na, pero nabunggo ka na. Kaya mo pang lumusot. And I remember one time, nung ako po ay nasa company, I made a good mistake. Nandun pa ako na I approved one of our clients na hindi naman talaga qualified. Dapat usapan na talaga ang kasama. Hindi ko kaya tanggihan. Nung in-screen, first screening, sa supervisor level, umaka. Pero din sa managerial level, nung tinawag na ako, parang kung ano na to ay parehas dito. Parang nangyari ko, parang kasi ito nang yata to. Ang ganun sa ganito. Alam mo ko, parang ang binibusan ng maraming kayo. Alam mo ginawa ko, ay hindi ko nga, gato ko. Kasi ko yun, alam mo yung dito ako eh. Pero alam mo talaga muli na. Kasi, ang sabi nila sa akin, okay then, ikaw naman responsible dyan. Ikaw naman ang accountable dyan. Yan. Basta akin, sinabi lang po sa akin ng mas namin, nakita ka boss namin, bago ka pala lang dyan, pinagkakalan. Alam mo po, lumalabas ako sa baro. Yung sa room niya, ako. Mga gano'n, no? Grabe ako sa evaluation dito. Meron kasi mga may monthly evaluation din, mga honesty, gano'n, mga measurement, yung mga gano'n. Security, gano'n. So, pinag-usapan kasi namin sa pera. And then, talaga namang, ako talaga sabi ko, paano ko makakabawal. Ayun po ba? Now, ganun po tayo eh, na hanggang kaya natin lumabas, kung sa muli-muli kami, tatanggo ka. Kung baga sa CCTV, nag-vlog po yan eh, hindi naman talaga ako yan eh. Pero talaga sa totoo lang, ito na yun. Ayaw po ba? Talaga naman, yung denialistic natin, talaga naman, hanggang talagang yung truth, no, yung pervert natin, talagang aanoyin natin, mapaluksong din natin, no, talagang lilis-kulikuin natin. Kasi yung dinitik na. Pero kasi na, meron daw na isang denying, mag-deny ka, para makapagpinay. Actually, yung sa akin, doon sa Genesis chapter 15, nung pinasila ni Isaac sa Rebecca, na siya, ito yung asawa niya, alam ko po kaya sa ako yun eh. Alam ko si Rebecca. Kasi, noong time na yun ay nagkaroon ng matinding great farming sa land of doon sa lugar na yun, sa lugar nila. Ngayon, gusto nila mag-settle doon sa Egypt kasi nandun nandun yung magandang buhay. Now, sabi na doon kay Isaac, manatili ka dito. Don't go to Egypt. Sabi ng Diyos. At ang panahon yung kino-offer na sila ng mga Ammonites. At na kung sunadahan, tinanong sila, sabi ni, nung isa, ano mo to? Sabi ni Isaac, kapatid ko yan. Pag sinabi niyang asawa niya to, papatayin mo siya. Ito pagkat sila sabi ng Bible, the speaking of the Bible about Rebecca,
Napakaganda. Imagine mo, Bible na nagsalta doon sa tao na yun, ha? Napakaganda. Amen po ba? Pero, nalaman na discover na later on, ito, asawang pala ito eh. Anong sumpa ang binilang sa amin? Alam niyo po, meron din yung times na nasabi na po nila, yung palusot ba'y kasalanan? First, sabi nga, yung white light. Oo, ng white light. Yung white light, alam niyo po ba yung white light, yung mga palusot? Alam po ba? Pero alam niyo po ba, walang black and gray pagdating sa Bible, when it comes to body. Only finger. Alam po ba? Pero nung time na yun, syempre, kaya lang siguro hindi ginalaw ng mga tao si Isaac that time, kasi tangan-tangan yung pangako ng kanyang ama. That on his father, there will be a great nation on him. Ngayon, kung pinatay sa Isaac, may great nation pa ba? Sa kanya po magmumula si Jacob. At si Jacob po mga anak na 12 tribes. Diba? That's a certain principle about that. But pero siyempre, when the Bible speaks that ganito, ganyan, hindi pwede. Ano po ba? Even to the good of others. Ano po ba? Kaya nga po, meron tayong paniniwala, we are standing on the truth. Ano po ba? The truth will set us free. Even the Christ was so still and so high. Ano po ba? Kahit talaga ito ay kailangan talaga natin magsalita para sa katotohanan. Nangigilan para sa katotohanan. Ano po ba? To make us free. Ano po ba? Because sin will enslave us. Gusto na kasalanan lagi na tayo sa bibig. Ano po ba? Meron pong isang puno. Naalala ko lang po itong meto na po. Isang puno na talaga naman pong pagkatatag-tatag. At ito po ay dinaanan ng maraming bagyo, hindi po na itumba. Pero on the summer, on the middle of the summer day, nabuti na sila, bigla pong bumagsak yung puno. At nakita nila, meron na mga anay doon sa iyo. Ano po ba? Now, the Lord will instruct us, will discipline us in due time. Ano po ba? Hindi tayo, alala mo sa kasi siya po, kahit hindi tolerate sa mga ginagawa po natin mga nakakabalik. Kasi once yan ay mga sabi nga, we not really tell on the result. Pag natin pansinin yung maliliit sa bagay, kasi yung maliliit sa bagay, yan pa yung nagsisilbing anal. Yung po yung nagsisilbing anal sa pananampalataya natin. Ano yung anal? Nakakapatid sa Panginoon. Ang sabi ko natin, set free yourself from any kind of impurity. Na paano natin mapapalayo yung ating sarili sa mga ganong pong klaseng karumihan at kasalanan. Imagine niyo na, pag binasa niyo lang po itong word na immorality, wow, grabe to. Immorality is not making sex outside marriage. Not only that. Alam po ba? So, the context is that. Pero, ito sa mga part ng immorality, alam mo po ba yung nag-iisip ka ng mga bagay na hindi maganda? Doon sa tao, diba sabi ng Bible, tumingin ka lang sa babae na merong kahalayan. Ang sabi ko na kami doon, ikaw po ay nagkakasala ng pangangaluga. Ang sabi nga nila, pag may gumana siya, na maganda ka. Isang tingin, hindi mo kasalanan kasi hindi sinasadya. Pero pag hindi daw pala isang tingin yun, kasalanan na. Kaya ang ginagawa ng iba, pag tumingin, dire-diretso na. Ayaw na talaga. Kasi isang tingin na lang, hindi ka naman magkakasala doon sa isang tingin eh. Kaya ayaw na nilang tanggalin. Mga pilosopo. And then, sabi ng iba, ito lang naman po mga dula namin sa school. Way back before. Natanong ako sa akin doon. Sa aming theology professor. Sir, para hindi tayo magkasala, ano lang ako, nag-joke lang po ako. This is a hypothetical question. Nasabi ko po naman, para hindi po tayo magkasala, nasabi daw po, the solution is
pakasalan mo yung tao. Kasi pag pinakasalan mo yung tao, hindi ka na magkakasala against the flesh. Kasi ano na kayo? Kaya ang gagawin natin, pakasalan natin sa isip. Pero pag pinakasalan mo na sa isip, ano man ang gawin mo doon sa isip mo, kasal na kayo. Biro-biro, ano na naman yun? Pero paisip naman yung isip. Pero alam mo po, hindi ko pwede yung gano'n. That kind of kaya, alam mo, hindi ko minamayang sa Bible. Kaya ang sabi ng Bible, kung ang mata mo, ano dudulot sa ibang kasalanan, magsige pa, ano? Bukutin mo. Maybe nang dumating ka sa langit ng bulat, kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa Pero no. Lalo po kasi yung sa Biblia sa mga ganun bagay. Na, ang gusto ng Bible, sabi nga ng Bible, pag ang kasalanan ay nandahil sa kamay mo, anong dapat gawin? Putulin. Ayan po ba? At kung ikaw naman ang nagiging bunga ng pagkakakisod ng mga kapatid mo, sa Panginoon sabi ng Biblia, mas mahigit pa, ipahin mo, alisin mo, at kasama mo lang inubuga sa sarili mo sa dagat. Ano po ba? Puno po kasi sila sa Biblia. Ano po ba? Now, ano po tayo makakalala sa mga ganito? Ako po, nung binabasa ko po ito, sabi ko lang tayo ng perfect. Marami rin ako nagtalong magkakamali. Pero, dahil po sa biyaya mo, nakakaahon ako pagkatuloy ako sa Panginoon. Ano po ba? Now, when I learned this thing, share ko rin po kasi kung ginagawa ko ito, technology, ano po ba? May the peace of God. Now, ang una po natin gagawin is identify your signature sin and decide to free yourself from it. Identify your signature sin and decide to free yourself from it. Sabi nga po ni President John F. Kennedy before na siya po ay maasabi. Sa Tagalog po, sa Tagalog sabi niya, dito yung panahon kung ano yung magagawa sa inyong gobyerno. Kundi ito yung panahon na ano yung magagawa mo sa gobyerno. Alam po ba, this is more than about becoming responsible to yourself. Ito po yung pagkakataon na paano po tayo magiging responsable sa sarili natin. Now, pag nalaman natin na dito, itong party na to, itong part na to, dito ako nahihirapan, dito ako struggle, alam mo yan. Now, you must be responsible on it. Dapat responsable ka sa bagay na yun. Dapat hindi mo siya pinababayaan lumaki. Alam niyo po ba sa Australia, yung tinatawag na wildfire? Even in some part of US, nagsisimula lang po nila sa hindi na po lang init. Dapat kung hindi init po, may konti na mag-islapan dyan, kaya nyo na po sunugin yung bulo sa bundukan. Ano po ba? At tumatagal po ng weeks, minsan na ang wildfire. Imagine nyo sa konting lang. Ano? Sa konting kapabayaan natin, kaya tayong tukunin ng kasalanan. Now, imaginary situation po. Imagine na po, meron po akong hawak na isang bond paper. Malinis, walang dumi. Ngayon, meron po akong pencil pen, lalagyan ko po siya, tutumbukan ko po siya ng konti. Ngayon, ano po makikita nyo? Saan po makukuha ko yung tingin nyo? Hindi sa tuldok, hindi na po sa kabuuan ng bond paper. Now, alam mo po, ganyan po kung saan tayo, ganyan po kasalanan. Konting pagkakamali lang po natin ang mga tao makikita ng mga lagi sa atin yung pagkakamali din po natin. Yung po yung isip natin logically speaking. Ano po ba? Mas natatandaan niya yung maling nagawa mo kaysa sa pagkakamali na nagawa mo sa kanila. Ano po ba? Now, kaya nga po sabi niya, napakahirap gumawa ng mali. Napakahirap naman gumawa ng tama. Kasi gagawa ka na mabulit sa kapwa mo, minsan ka masama. Mahirap din naman gumawa ng mali. Saan ka, palit na hirap. Medyo kung doon ka naggumawa na, kung ka na sa ano, sa mabuti ka na hirap. Maraming mga tao, ang dali-dali mapilit gumawa ng masama. Pero pilitin mo gumawa ng mabuti, nakaw. Sabi ko nga, hindi mapilit ka na, yung sa mabuting bagay, sa mapilit ka, sa paggawa ng mga bagay na hindi. At
ako, sabi ko, dati nag-invite ako. Talaga nang minilit na ako, alam mo, pinapukonsensya ko sa kanila. Di ba na makilis ka dito, kaysa makilis ka naman dito sa kabila pumunta. Sabi ko ba? Ano na kasi, hindi na, identify your skill. Identify your skill dito sa pagkakasamot kong area na to. Dito ako na 6 round eh. Talagang flat flat chested ako dito eh. Na-market ako, lalaki punch. Oh! Talaga naman kulit ko kaya, basta ako. Ang ganda naman ang training ko. Ang ganda naman ang preparation ko. Pero isang sikat lang, ang ganda naman minsan ang kasalanan na, ang ganda-ganda ng mga, ang ganda ng mga ko. Pero when she practice, kasi bakit? Hindi ka on guard. Kaya sinabi mo nung pakirin eh, hindi siya on guard eh. Nagpabaya siya. Ayan po ba? Alam na alam mo, yung opponent mo, pwede kang pabagsakin yan, pero hindi ka naging on guard, nagpabaya ka. That's the reason why team always down. Alam po ba? Alam mo na itong party na to, mali na ka dito. Pero, alam pa kayo ka, very sa akala mo, ha? Alam po ba? Now, kayo po nakakaalam ng mga bagay na kung saan po kayo nagsimahin na. Ano po ba? Yung mga tao hindi na nagsipisyo, pero pagdating naman sa sugat at sa babae, talaga naman ang ginagawa. Ano po ba? Meron naman dahil magalit. Pag nagalit na, nagtatanim pa ng sama ng loob. Alam po ba? Ano po ang pinakamahirap sa dati makasal tayo? Alam po ba? Sa bagay naman din natin ginagawa. Hindi tayo ang nag-victor, nagiging victim tayo. Alam po ba? We become victim of this, some kind of injustice na nangyayari po sa ating kapaligiran. Tapos the Bible tells us, alam po ba? Free yourself from God. Matter. Ano po ba? Kalayahan mo sa kaibigan. Alam mo na yan, alam mo kasalanan ng pamamagitan sa'yo, pag-defense sa'yo, identify mo. Then we proceed to the another step. Ano po ba? Once you identify the secret sin na nag-penetrate sa'yo, at pilit na lumayan sa faith mo, and then the next step is be honest to yourself and to God. Be honest to yourself and to God. Don't hide your sin to God. Kasi alam naman ng Diyos ang mga bagay niya. Walang nating kakasin mo sa Panginoon. Sabi nga po sa 1 John chapter 1 verse 9, confess your sin to God. Ano po ba? The more na nire-remorse na yan, the more na itinatanggi mo yan, the more na magkakaroon siya ng kapit sa'yo. At as time goes by, hindi mo na namamalayan na ito na pala ang dahilan ng pagkabagsak mo. Ano po ba? And that's why the Bible tells us, be honest to yourself. Kaya nga po si Habakkuk, ang sabi niya dati na pag-aralan natin, how to turn your pain into praise. Ano po ba? Ang sabi ko niya, Habakkuk, Panginoon, tignan mo nga yan, no? Ang dami namang maano dyan, no? Mga masamang tao, pero sila yung nagpa-prosper. Kunti bumatan nila, may bilbil. Ano po ba? Sa sobrang katabanan nila, unti bumatan nila, may bilbil. Nagluluwaan na raw yung matasaktabaan, eh. Kasi may bilbil lang mo yun. Ano po ba? Masabi ganun, ba't ganito, ba't ganyan? Alam ko, hindi masama magtanong sa Panginoon ng bakit kung may kasamang pananampalataya, tatandaan niyo sila. Pero kung magtatanong kayo ng bakit sa Panginoon, may na walang pananampalataya, nakakasala po tayo doon. Siya bakit nagtanong siya ng bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganito? Bakit ganyan? Because he is seeking the righteous and divine answer. Ano ko ba? Kaya nga po doon sa latter part ng kanyang chapter, everything is under control by God. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay.
Alam po ba? Alam po kung ikontrol ng Diyos ang buhay natin. Baka may na po tayo, nagkakamaan na po tayo ng mga asteroid, malam ng lupa. Alam po ba? Hindi niyo po ba alam, araw-araw po lumulubog? At ang sabi nga po ng mga psychologists, more than 100 times. Ano hindi natin nararamdaman? Alam po ba? Now, ano po yung manner natin first? When this problem, there's these circumstances, ahead for us. Ginabang sila, ang natatawa na head start ng pagkubulo. So, Panginoon, nahihirapan ako dito. Malis ka dyan! Gusto ko na sa pakitagtahan ko. Malis ka dyan, Panginoon! Alam mo ba? Kasi, gusto ko nakakamo yung pag-ibig ko habang nagagayat ko sa tao. Alam mo ba? Now, the supernatural thing about God is, yung i-impart the supernatural God. Alam mo ba? It's not about us, it's about God. Alam mo, kaya mo natatagalan ng isang asawa, kahit pagkasama, kumagamitan. Kahit minsan hinibigyan ka ng mga problema malulit. Alam po ba? Because the love. Alam po ba? Because of love. Tayo mga Kristiyano, nung in-import ng isa kanya supernatural gift, that's called love. Alam mo, kahit ang asawa ko namin, kapag pagtaga mo na ang ginagawa mo na, lalagay ka na ng cotton bud sa China, okay, magdadagdag siya ng buhay na. Amen? Now, be honest with yourself. Ako po ay puro din po sa isang eskwelahan. And I remember, maraming mga estudyante talagang mag-nubet pagdating sa exam. They are doing some tricks na talaga namang hindi mo maintindihan. Na talagang gawin paano sila magkakaroon ng tricks. Sabi nga nila, mag-graduate na yan, sabi nga, better to cheat than to repeat. Sabi nung isang estudyante ko, nagsaltado ng sa stage. It's better to cheat than to repeat. Pero alam mo sa meron ko mga natatapos. Sir, sir. Alam ko, nakakagulit sa mga rin. Meron pong lagong dito. Alam ko, good tailor siya. Good tailor. Kung nagkaroon siya ng sakit, we have a client na ito. Nagkaroon siya ng sakit. And the time niya, external cancel na. Pero still, ongoing yung payments niya, hindi po siya nag-relax. Kahit yung gamot, doon na lang mapupunta. At sabi niya, ayokong mamatay na may utang. Kaya po ba nandiyan yung sakit, pero yung utang na dito. Ano po nakaka-touch? Kaya po ba, yung asawa niya kahit gaglater pupunta doon sa para mag-deposit na ganito, para yung ganyan. You know what? Nalaki po ng niya. Gusto medication para niya talagang kulang na kulang sila. Pero hindi, marunong siya ng ganun. Nag-gist niya. And well, one of our PA, technical siya, sabi niya, inutang ulit. Ang sabi niya, since na-shoot ka naman, pag namatay ka na naman, wala kang mga babayaran. Kung baga na yung PA, no, puro pa na po sa inyo. Pero what, if you talk honestly with yourself, the more nagtatapat ka, marami nagtatapat sa'yo. Mas lalo. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung hindi ka mapapagkatiwalaan sa malit na bagay, tao kang pagtitiwala ka ng Diyos sa malit na bagay. Alam mo ba? Kaya nga po, be honest. Alam po ba? Imagine nyo, merong isang congressman, nakita niya yung mga injustice sa paligid niya. Alam niyo, dinimanda niya ang Diyos. Hindi imagine isang mga babae, dinimanda niya ang Diyos. Kaya sa mga nakikita niya mga injustice, mga inequality na nakikita niya sa paligid niya. Hindi sila tapat sa sarili niya. You know what? You identify the signature thing na pwede magpapagsak sa'yo. At gagawin mo, Lord, ito yung nagpapahirap sa akin. At kung kasalanan ko, pwede kong pabagsakin sa Panginoon.
nag-accumulate na po siya sa buhay ko. Panginoon, I want to be honest, Lord God, natatangay niya na po ako. Panginoon naman po gagawin ko. And the next step is this. Walk by the Spirit of God. Walk by the Spirit of God. Ito mo yung tinatawag mong practice personal. Practice your personal unity. Ano po yung sabihin nito? Replace your old habits with new behaviors. Sabi sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Sabi ko doon, mga sibasa niya. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Sabi dito, I urge you therefore, brethren, by the mercy of God, to present your body as living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may be proved that the will of God is that which is good and acceptable and perfect. Yung tinatawag natin altitude, yung dati nating pag-ugali, yung mga dati nating ways, kalta na po natin siya ng bago. Sabi po ba? Practice your personal purity. Sabi nga po, don't let the things make bad you. Alam mo nang dyan ka nahulog, huwag mo nang susulungan ulit yan. Alam po ba? Kaya nga po sa wikang Tagalog, iba po yung natapakan sa tinapakan. Alam po ba? Alam mo na mahuhulog ka, pero inaano pa rin. Kailangan mo na mag-minor. Nagkagas ka pa rin. Gumagamit ka pa rin ng accelerator. Accelerator. Kailangan mo na maglubay. Ano po ba? Even in relationship, ito po ang natutunan ko sa relationship. Hindi po maglubay. Alam mo po ba yung hindi maglubay? Iigipin mo siya pa, medyo naglulo. At pag medyo ayos na, lulubayan mo naman siya. Not all the time kailangan mo siya stand. And not all the time kailangan mo siya lumangan. Dapat lulubay. Sa malit sabi, madaling inuunawa ko yung mga bagay-bagay. Ang hindi ka close-minded. Alam mo, maganda sa isip natin isang parang parachute. Always open. Ano po ba? Subject tayo sa mga bagay na magagawa ng bago. Pero, alam natin, repositioning ourselves, those changes, yung faith natin, pinangawa ang palato natin. Ano po ba? Now, mga kapatid sa Panginoon, replace your old habits with new behavior. Under po nun, free from your lust. Ano po ba? Ano ba yung ano yung dapat nating takbuhan? Alam mo po, hindi naman po karuwagan na tayo po tumakbo. Sabi nga sa ng Panginoon, yan eh, hindi ka naman mananakit yan eh. Hindi ka talaga mananakit yan. Kaya ang gagawin mo, tumakbo ka. Pagkaya ni Joseph, araw-araw na walang ginawa ang Diyos na tinutokso ni Potiphar araw-araw. Ano ginagawa ni Joseph? No? Asawa ni Potiphar? Araw-araw tinutok si Joseph. Anong ginagawa ni Joseph? Araw-araw tumatakbo siya. Araw-araw. Kasi pag nilap nila, okay, kultur, one time lang to. Ano ba? So, anong ginawa niya? Kasi alam din ni Joseph na kung ako na to, hindi niya kaya eh. Alam mo kung ba ang proseso po ng pagtakbo, hindi niyo po kaya. Ay po ba? Ba't ka tatakbo? Kung kaya mo. Alam mo ba? Hindi niya kaya-kaya. Kaya na-atak na ito asawa ni Potiphar. Pinakulong niya na si total, wala naman akong pakilamaw sa'yo. Total, hindi mo din na kasama akin. Sige, makulong niya kita. Ano po ba? Na, mga kapatid, free yourself from lust. Ano niyo po yung lust? Hindi lang naman po focus dito sa immorality and other form of sexual glorification of sexual sin. Ano po ba? Yung lust po, ito rin po yung nagbubukta sa atin para gumawa ng mga bagay.
Kunyari, ito po, ano ba hilig ng katawan? Ano ba hilig ng laman? Ano po ba? Leisure, mga ano pa po. Ito lalo po katawan natin. Gusto nito laging nasa-satisfied. Then, ano po ba? Parang ganito po yan. It's form. Ano po ba? Katamaran is kasalanan. Kaya po ba? Kunyari ganito. Ito po yung materialistic na tao. Kaya po ba? Sobrang materialistic mo. Yung TV nyo, pag-ibili lang, 29 skin, yung kapitbahay mo, bumili ng 40 inches na TV, ay nakita mo, flat screen, sa inyo LCD, sa kanya na LED, at sabi mo sa asawa, ay gusto ko magpalaki pa dyan. Kasi hindi matay. Wow. Nung kita mo yung dali niya, habang nanonood siya. Gusto ko yan, Han. Maayos yung TV natin. Kung something na gano'n, ay ito ba? Kakatalang po natin yung ito ba? Kaya nga po, sa mga binata, sino pa mga binata dito? Ay, ako na lang pala. Ako na lang pala. At, hindi na rin po pala ako available. Second na rin po pala ako. Single ba? Second. Alam mo ba? Second na tayo. Para po doon sa mga gusto ng payuan ng mga binata, yung payuan ng mga binata, at ako galing po ninyo. Huwag kayong pipili sa mga girlfriend o boyfriend o gusto mong mapangasawa ng kapito. Ang bungod sa inyo ay ganito ay ganyan. Tingin on, tingin yan. Bili mo ako nun, bili mo ako yan. Ano po ba? Na mga kapatid, ang lang po yan. At sabi ng Panginoon Tatay, sabi ng Panginoon dito mo kayo ng mga sin no more. Huwag ka na magkasala. Ayun po ba? Pagkat ang prinsipyo ng Panginoon na yung servant Diyos, alam po ba na palaya ka na dun sa kasalanan na yun? At pag mas bumalik ka pa doon sa bagay na yun, it will be worse than 7 times. Ganun po ba yun? Ay, sa ito ng kalagayan natin sa Panginoon, babalik pa ulit tayo doon, mas malala pa po itong beses. Ano po ba? We will not take the sin. Ano po ba? Hindi na po tayo makikipag-gamble doon sa mga ganoon. Pag now, if your relationship is only struggle, ano po ba? Dahil sa mga minor na mga hindi pagkakaintindihan, ano po ba? Hindi na kayo nagtitibuan na kung natutulog, dati magkaharap, ngayon magkataluturan, sa susunod na araw, magkabila ang kama na, sa susunod na araw, magkabila ang kwarto na, sa susunod na araw, magkabila ang bahay na. Because of sinfulness, ano po ba? Na mga kapatid, kasi the simplest form that's bringing natin, bringing ourselves doon sa mga bagay na gano'n, free from all kind of that. Doon sa makalaman. Ano po gusto ng laman natin? Matulog. Gusto mag-pray, mag-devotion. Tulog na lang, bawo na lang kasi pagod ako ng trabaho, and you are giving a rest of 1 to 2 days, and then ang gagawin mo, matulog ka lang. Hindi naman ako masama, pero you must give time to the Lord. Ano ba? Kung bibigyan po tayo ng time sa Panginoon sa isang araw, 24 hours, tama po ba? Isang araw. Ay kung bibigyan tayo ng time sa Panginoon sa isang araw para ibigay natin sa Kanya, ito 2.4 hours. At tama po ba? Yes, sa loob ng isang linggo. Just dito, 2.4 hours yung tayo na. Ano po ba? But yung Diyos natin tayo yung robot, ang gusto niya kung ano po yung sa mission natin. As we practice holiness, as we practice kingdom, no? Yung kanyang tinatawag na kalooban, lifestyle na po natin yun. Mas pray, mas devotion. Ano po ba? Kasi ano yung gusto ng katawan natin? Kung naranasan ko po yun before, talaga naman, lalo na dito, sila dito, talaga naman, bibisip ko din ng unexpected. Hindi ka na madaling araw talaga dyan. Ano po ba? Hindi po kami yung nakamamalog doon.
able to, ang pinaka-tanganin kong business. Kapag napagod, tama na ang concept. Alam mo ba? Pag puyat na puyat, tama na, alam mo na. Kaya po ba? Kaya gusto makatawan niya, sabi nga, spirit is weak, but the flesh is weak. How will you overcome the flesh if you will not overcome it? Kaya po ba? Ang kontrahin mo rin. Kaya po ba? Bawal ka sa'yo matamis, ikontrahin mo yung matamis. Kaya po ba? Now, mga kapatid. Now, after walking by the Spirit and you are practicing personal purity and understand to pay your own habits with the new behaviors, please from your last and now identify Scripture fit to your weakness. Yan ang maganda ang pag-ibig tayo. Magbasa tayo sa salita ng Panginoon. And now, when our weakness comes, yung mga verses tayo na ibabalik sa kaawat. At natatandaan niyo po ba si Jesus yung pinagsuko ni Satan? At sabi po ng Satan, alam naman ni Satan na nagpapati ng Panginoon ng 40 days. At sabi ni Satan sa Panginoon, kung ikaw ay Diyos, gawin mo tinakay ang bato na to. Pero you know what? The Lord resides at you. Alam po ba? Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, hindi sa bawat kasana hindi ka lumalawin sa kanya, bibig. Imagine nyo, when the enemy prompted you to do sin, meron ka agad ibigay na quick verses doon sa inyong weakness. Alam mo ba? Ano yung mga verses na yun? When the enemy tries to strike you down, fall into sin, ano yung mga verses na ginamagay to your vision? Alam mo ba? No! Nasabi ng gato. Nasabi ng Panginoon. His grace is sufficient for me. Sapat na ang bingaya ng ito sa akin sa araw na ito para ako ay mabuhay. Kung wala man naman ang takalan ng aming bigas. God will provide. Ano ito ba? How many verses that we memorize? Ano ito ba? Even sa second. Pero ito. Diba? Ang mga kapatid sa Panginoon. Sabi nga what's true, what's noble, ano po ba? Now, recite the Word of God. Mga kapatid, hindi sapat lang na tayo nakikinig lang ng Word of God. Dapat tayo mismo nagbabasa ng salita ng Diyos. Amin po ba? Oo, dagdagan mo ng message. Ang ganun lang. Buti sana kung ang memory natin talaga parang yung double adhesive, makakit. Pero dumarating ang panahon talaga, nakakalimutan natin talaga yung mga bagay-bagay. Ano po ba? Sino po dito matibay yung memory? Alam yung unang tulong sa kanya ng unang teacher na yung unang araw na pumasok. Alam niyo po ba ngayon? Yung first lesson? Hindi na, diba? Ganyan karoon po ng ating memory. Sabi nga, diba? Paper is cheaper than money. Kaya nga po, minsan po sa atin, alam mo mga kapatid, mas nakahasa yung isip natin ba? Kaya nga ako po, target ko po talaga, makabasa ko ng hubad. Nabasa ko. Ano po ba? Talaga matapos ko sa isang taon. Matapos ko ang isang Biblia, pagkabasa. And next year, pag Nobel, mga packet books. Yung mga book ni J.R. Tolkien. And then, yung mga, ano po ba yung Bible natin? Yung Lord of the Rings, saka yung kapag, breaking down. Yung breaking down. Breaking down yung Book of Revelation. Twilight. Yeah? Talaga naman maraming tao nagpundong ako. Alam mo, meron akong isang tigasin na reaction book, yung book ng Twilight. Ako sa klase ko, nagbabasa ng Twilight. Oy, sabi sa kanya, hindi ko katagalan ako dito yung sa klase ko. Alam po ba?
Pero mo naman ipakita sa akin ng obvious to obvious na hindi ka talaga interesado. Alam mo ba? Lagi na naman. Alam mo ba? Na, mga kapatid, decide what scriptures is your situation. Kaya ang mahalaga po nagkakaroon mo. Alam mo ba? I will crucify Christ. Galatians 2:20. Christ lives in me. Not me anymore. Hindi na ako. Napako na ako. Kasama ng si Kristo. Ano po ba? At nabubuhay sa akin ni si Kristo. Hallelujah! If you confess on that, ano po ba? Habang pinag-confess mo yun, na-edify ka and the strength of the Lord was upon you. Ano po ba? Alam mo, kung tayo sa confession eh, mas madalas tayo sa dakta. Ano ba yan? Ito! Wala naman ganito! Wala naman ganyan! Ano ba yan? Hindi sa kinokontak natin, the Lord is provide, the Lord is dito, ganyan. Di ba? Ano po ba? Now, ang sabi nga po nito, pag dumarating ka sa mga ganon, sa mga attitude ko, is I'm finding a trusted person. Pag mayroong mga bagay na medyo hindi ko na-carry ng context, I found a trusted person to be honest. Ayun po ba? Makapagbuga-buga ka muna ng context ng mga kabigahan mo. Ayun po ba? Si Pablo, nung dying moment niya, si Pablo dying moment niya, pinatawag niya lahat ng mga taong trusted to comfort him. Ano po ba? Inutusan niya si ganito, galing yung parchment at saka yung at meron siyang isang taong minention, isang muna si Mark. Galing malaki siyang pakinabang sa ministry. But, yung context mo ng way back, bago pa nangyari yun, si Pablo sa mga tumulog sa kay Apostol Marcos. Nag-away pa sila ni Barnabas. Nag-split pa sila. Ano po ba? Kasi si John Mark before is very vulnerable in ministry. At ayaw makasama ni Pablo yung mga ganon. Kaya send him away. So si Barnabas, ang ugali niya talaga is to disciple. Yung disciple na sa si John Mark. Nag-iwalay sila ng time goes by, sino ang ulit tinawag ni Pablo? Siya kung gusto mo sinunod ako. Diba? Napakahalaga po ng discipleship. It's a church. That's why I urge you. No, I urge talaga na magkaroon tayo ng discipleship for the church. Diba? Now, not because na tayo ay nakikinig dito, yes, we are teaching. Pero iba po yung program sa discipleship. And another level is that the leadership training. Discipleship training, leadership training, and then send out. That's the purpose. Ayan po ba? Now, nasabi ko po dito si David. Sino po ang mga kasama niya in difficult days, difficult moments ba? Hindi po yung mga taong nasa paligid ng kanukarian, kundi yung mga trusted na mga kawal at mga tao. Ano po ba? Ganyan po kalaga yung mga trusted person. Ano po ba? Now, kaya nga po, kasama po natin, habang gusto ng Diyos na lumalaya tayo sa gato, is better to practice it. Ano po ba? Mga kapatid sa Panginoon, ang huli mong dapat gawin, pag na-overcome mo naman to, then you are doing this step, at pag na-overcome mo to, it's time to celebrate. Lord, thank you, Lord! Pero wala gusto magtagumpay ka kayo natin shock mo yung victory. Kaya nga po, sa saan, wala ka manilig sa minsan. Kaya pag mababasa mo, oh, thanks be to God! Ano po ba? Talaga pupuri sila. Na imamagitay ang Diyos sa buhay mo. Na lumalaki ang Diyos sa buhay mo. Pero kapatid ko sa Panginoon, ayan po ba? Kapatid ko sa Panginoon, ang gusto ng Diyos, malaya kayo sa lahat ng uri ng mga impurities. And I will give you one best example. Ano
Alam niyo po ba ang asin? Ang pinaka-matibay na evidence na hindi po nagbabago ng component, substance. Ang asin, ilagay mo po siya sa tubig kahit matunaw siya, malalatamo siya. Alam po ba? At talagang hindi nagbabago po yung kanyang substance. Hindi kagaya ng asukal, pag marami ng tubig, tumataba. Alam po ba? Now, sabi ng Biblia, paano ba ang asin na hindi nagagamit? At ito yung tinatapak-tapakan nila. Ano po ba sa history po ng mga Israel? Kumukuha sila ng asin doon sa Dead Sea. They are walking, lumalabas sila doon sa kanilang bayan, naglalakad po sila ng milya-milya, and then kumukuha po sila ng asin. At habang sila may dalang mga asin doon sa kanilang mga pakayan, may nalalaglag po doon sa lupa. Kabuhangin. And now, hindi na nila tatapos yun. Kasi bakit po, magiging kagamit-gamit pa po ba yun? Kasi nadumihan na, may halo ng dumi, yung asin. Kahit pa asin yan yan, lasang asin yan, kahit yung nihalo mo, pero madumi na. And that is our life, our testimony. Once na napasukan po yan ng konting kasalanan, hindi na po yan magiging kagamit-gamit. Ano po ba? Kahit anong sabihin mo dyan sa tao, mga alam na yan, pero alam ng tao na mayroon kong ginagawang ganito, hindi ka po magiging kagamit-gamit sa buhay niya. Natindihan ko din sa sabi ko. Because of impurity. Alam po ba? Kaya pag-rin po ba? Let's read yourself on that. Palayakin mo yung sabihin mo sa gano'n. Isa sa pinakamahirap na halos tahulihin ay yung vintage na ibo sa Africa. At hindi po siya basta-basta mahuhuli. At isa ng mga po sa mga African na nag-testimony talaga napakahirap na hulihin. The best way na mahuhuli mo siya is by knowing his attitude. Alam niyo po yung attitude niya, ang gusto-gusto po nila kainin yung melon, bubutas lang po sila